Hello po. Kumusta po tayong lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan pa rin po ang bawat isa sa atin. Isang maigsing life motivation lang po para sa ating lahat. Sana po bawat isa sa atin nagsusumikap pa rin po na sa araw-araw ng buhay na pinapahiram sa atin ng ating Panginoon, ng ating Creator. Mas tinatry po natin na maging upright ang bawat pamumuhay ng bawat isa sa atin. Kasi sabi nga po ng isang matuwid na mangangaral, guys, wala naman tayong ipapakinabang na hindi talaga ipinahiram sa atin ng ating Panginoon. Wala din daw po tayong dala-dala nung lumabas tayo dito sa mundong to, na talaga namang temporary lang natin titirahan. Kasi paparating pa lang po yung isang buhay na nakalaan sa bawat isa sa atin na pangmatagalan. Kasi kahit pa po daw tayo abuti kasi yung pinakamatandang tao po na nabuhay, tumagal lang ng kulang-kulang 1,000 Si Adan po 930, si Metusela. Alam ko po kulang-kulang 1,000 din yung buhay na ipinahiram sa kanya ng Panginoon, o 1,020. Di ko po masyadong sure. Basta i-research nyo na lang po yan, nasa internet po yan. Yun pong 500, 1,900, maigsi lang po yun, guys, sa buhay na nakalaan sa bawat isa sa atin. Yun nga po yung buhay na paparating. Kasi ito pong mundong ginagalawa natin ngayon, napakatanda na po ng mundong ito. Marami na po itong dalang toxic. Marami na pong dumi ang mundong ito na talagang pinaplano po talagang baguhin ng ating Creator. Who knows po, tapos na po yun. Yung inihahanda niyang new earth and new heaven. Sabi nga po nung matuwid na mangangaral ng huling generation natin, parang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus ng dakilang bigatin san, parang mawawala po yung langit na nakikita natin. Mawawala po yan, parang matatanggal po yan. Yun po yung kanyang analyzation. Kasi to make it sure na makikita po talaga ang pagbaba na kasama ang kanyang laksa-laksang mga anghel. Ang 1,000, milyon-milyong mga anghel na ating Panginoon. Makikita po yan sa 4 na sulok ng mundo. So, parang parang nakaka-amaze pong isipin. Kasi sobrang ganda po pagka binivisualize mo yung mga huling sinabi ng ating Panginoong Hesus nung bago siya umalis. Tsaka yung pong ipinakita niya kay Apostol Juan, kay John, na nandun nga po sa bundok ng Patmos nung bago mamatay si John. Kasi dun po siya itinapon. Siya po kasi yung pinakahuling namatay na pinakahuling propeta ng ating Panginoon. May pinakita po sa kanya mga banal na vision na napaalalalim po. Tapos pinakita po sa kanya ng ating Panginoong Hesus na I am Alpha and Omega. Ako ang umpisa at ako ang wakas. Parang ganun, parang I am the beginning and I am the beginning and I am the ending. Parang ganun ang pagkakaintindi ko. Basta sabi niya po, I am the Alpha and I am the Omega. So, para kung i-analyze po ng isang taong talagang nangangarap na siya mapasama dun sa ginagawang bagong langit at bagong mundo ng ating Creator, parang kaabang-abang po, parang kamangha-mangha. Kasi wala na daw po dong sakit, wala na daw po dong lungkot, pero may sinabi din po yung propetang ito na ipapakilala din po ng ating Creator yung mga kakilala natin. Halimbawa po, kapamilya natin, ipapaalala po sa atin ng ating Panginoon, ipapakita na kapag nagkita-kita tayo doon, na talagang nakita natin ang ating mga kamag-anak, doon natin malalaman na kaya tayo napunta dito kasi ganito yung ginawa natin. Ipapaunawa daw po sa atin, sa bawat isa sa atin. Kasi para po parang reward yun sa atin ng Panginoon
Tapos magkakaroon po ang bawat isa sa atin ng bagong pangalan na ang nakakaalam lang ay yung pagbibigyan ng ating Panginoon. So, parang ano po, parang kung iisipin po natin, kumbaga sa yung buhay natin ngayon na nandito tayo sa earth na to, sa mundong ito, parang kung ikukumpara po natin dun sa paparating pa lang, talaga pong, kumbaga sa ang taas po ng difference. Ang layo po ng pagkakaiba. Kaya nga po sabi po ng isang matuwid na pare, sa napanood ko pong sermon niya, we are not immigrant in this world. Tourist lang daw po tayo. Which is facts po, totoo po. Kasi nga po, inihahanda po ng Panginoon. Pati po yung mga apostol na pinangakuan niya po ng ganun, nung magkakasama sila na kung saan ako pupunta, ipaghahanda ko kayo ng inyong titirahan. Para kung sa ganun, hindi na tayo magkakahiwalay. Tapos yung pong body and flesh natin, babaguhin po ng maluwalhating, glorified bodies po. Kasi ito nga pong body na to, mahuna po to, marupok. So guys, parang parang talagang napaka-amazing po, napaka much awaiting event ng humanity. So, samot dalangin ko po na sana po lahat tayong magkita-kita doon. Pati po yung mga ninuno natin, yung mga namatay nating, mga mahal natin sa buhay, mga pamilya natin. Sana po loobin ng Panginoon magkasama-sama talaga tayo doon. So, wag na po tayong magpaka-worry pa na ang mga wino-worry natin, sabi nga po ng Panginoon, parang mga walang kabuluhan. Sabi nga po sapat na yung kumakain ka ng 3 beses sa isang araw, meron kang naisusuot, meron kang simpleng tirahan. Kasi yung paparating po ay hindi natin kayang ikumpara sa nakikita nating pangkasalukuyan. Kasi sabi nga po, inihahanda ng ating Creator ang mga bagay na hindi sumagi sa isipan ng isang human being. Ang mga bagay na hindi natin iniisip, ang mga bagay na hindi natin alam, ang mga bagay na hindi natin nakita kailan pa man. Yun ang mga bagay na inihahanda ng ating Panginoon. Amen. Facts po yan guys. Nasa Holy Scripture po yan. Nasa love letter po. Meron po akong paparating na bagong content. Sana po kahit papano may makapanood din po ulit na mangilan-ngilan. Ako po para po sa akin, parang nalulungkot din po ako kasi kumbaga sa dati po yung ibang mga content ko, medyo marami ang nanonood. Ngayon po, kumukonti Sana po madagdagan ulit ang mga manonood. Kasi hindi ko naman po ini-aim na maka-open ako ng kapwa ko. Ang ini-aim ko po, kahit papano, yung motivation pong nakita ko, naramdaman ko, na-experience ko, napanood ko, ay maitawid ko din po sa abot ng aking makakayang pagpapaliwanag. Kasi guys, mas maganda na po wag talaga tayong mapagod sa paggawa ng magbibigay magiging booster tayo sa ikabubuti pa ng kapwa natin na makakakita ng kabutihan. Hinahangad natin kabutihan na maitawid natin sa kahit sinong tao. Kasi mas maganda pong, sabi nga po, sa takdang panahon, yung pagpapagal natin, ibibigyan tayo ng Panginoon ng reward. Kasi yung iba po, syempre, napapagod, tao lang po tayo, di po ba? Minsan, naghahanap din tayo ng konting appreciation. So, ako po, ang gusto ko, may makapanood lang. Marami nga po, minsan, ang daming nanood. Minsan nga po, libo pa, pero ang nagpuso, 5, 10. Okay lang po yun. Basta importante po na dinig niya, naintindihan niya sa salita natin, sa mismong language natin. Yung itinawid ng isang tao, na hinahangad ng taong yun, mag-boost pa yung pagmamahal ng taong yun sa kanyang kapwa, na ibibigay niya yung pagmamahal na yun sa ating Creator. Kasi, mas maganda na pong gino-glorify talaga natin ang ating Panginoon. Thank you po sa inyong lahat na makakapanood ulit ng paparating kong mga live motivation. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi, and wag na po natin masyadong problemahin yung mga bagay-bagay na magpapa-stress pa sa atin. I-enjoy pa po natin yung mga nakikita pa nating magagandang bagay dito sa mundong ito. Kasi lahat po yan temporary lang, papalitan po ng ating Panginoon. God bless us all po. Ingat po tayo palagi. Hugs and kisses po. And thank you po for watching my content.